Bernard Ponce. Isa akong R&D, part of R&D, pero more on hardware. So mga Arduino, RPi. Pero ngayon, planning ko na mag-transition to data-related field like data science or data engineering. So yon, nag-volunteer ako ngayon. So to encourage din yung sarili ko tsaka yung iba na mag-volunteer din. So ito, ang part ng topic na na-assign sa akin is yung pinaka-building block na foundation ng RAG and Ragas, which is dito, ito yon, yung what is embeddings, plain token and chunking, what is a vector database. So yan. So ang i-discuss ko is something na ano yung kailangan na, kumbaga sa kung yung inaral ko siya, ito yung parang feeling ko na dapat ito yung una na natin na matutunan kung gusto natin i-explore yung RAG na approach sa LLM. Okay. So ito yung parang topic natin, yung what's embedding, string token and chunking, and what is vector database. So ito na, ito yung slide ko. What is embedding? Itong embeddings na to, nakita ko lang to sa post ng IBM. Ito yung link niya. Ang definition ng embeddings dito is, ito yung parang pinaka-representation. Representation ng isang data. Itong data na to can be text, can be image, can be audio, pwede rin na video or kahit anong uri ng data. Na pwede na siya i-convert into something na points sa isang space, vector space. Makita natin dito sa right side, merong isang vector space dito na representation ng male or female and parang status of kung ano man siya, king or queen, mga ganon. Tapos, hello? Nadi-disconnect ba ako? Okay, okay. So yan, yon. So ang pagkakaintindi ko dito sa embedding, parang sabihin na natin na ano, sa isang space, let's say kung sakaling meron tayong mapa, yung mapa natin meron siyang coordinate na long latitude tsaka longitude sa mapa. Yun yung parang X and Y coordinates na kung nasaan siya nakapwesto. Ganoon din kung naka 3D axis siya, so meron siyang X and Y and Z. So meron din dito na yung word na king, meron siyang representation na nandito siya sa space na 'to. Okay. And then, uh, dun ngayon ang isang representation ng embeddings tinatawag na vector. Yung vector sa physics, ito yung parang simple na pinatanong ko kay Gemini, parang meron siya, pina-convert ko into easy to understand na definition ng vector. Ang vector is merong tinatawag na magnitude, kung gaano kalayo yung distance from pinaka-location, and then meron siyang direction. So, kumbaga sa right side natin dito, kung andito yung pinaka 00 natin, kung naka-plot yung mga data natin, meron siyang kung saan siya naka-allocate, tsaka kung gaano siya kalayo mula sa pinakagitna. So, yun yung pinaka-definition ng vector na yan. So, sa embeddings, yung mga words can be represented ng positioning dito sa space na yan. So, iba't ibang space, iba't ibang words, iba't ibang token can be represented sa positioning. Kung sino yung mga magkakagrupo, sila yung mga magkakalapit. So ito, sa embeddings, meron din naman na ito, galing naman ko sa YouTube, itong video sa YouTube. Kung ito yung mga words, yung words na yan can be transformed into ang tawag dito, embeddings ng mga positioning dito sa space na to. So, merong isang word,
meron siyang equivalent na, numbers, list of numbers. Itong list of numbers na 'to is considered as kung nasaan siya nakapuesto. Next is, token and chunking. Token, sabi dito is ano, sabi dito sa Microsoft, ito yung parang, mga words or set of character or puwedeng combination ng words tapos may mga tuldok, mga gano'n na, um, gene-generate ng, LLM. Parang ide-decompose niya. Ito yung pinakamaliit na unit dun sa na puwede nating ipasok dun sa LLM na model. Ang isang example dito is eto, eto gumamit ako dito ng tinatawag na, sentence underscore, transformer. Tapos ito yung model is all, mini LM. Pagkatapos, um, tapos kinuha ko yung model, ta's piniring ko yung total sequence niya. Ito yung max length. Itong sequence, length na 'to i-di-discuss ko 'to maya-maya konti. So, parang ito yung sample code ko na nakuha ko rin sa internet. Ta's kung makikita niyo dito sa baba, pinrint niya yung original sentence and token and ID. Ngayon dito sa right side meron siyang equivalent na output, which is ito yung token. Kung yung input natin is, this is an example sentence, pagka pinasok natin siya sa isang, tokenization, ay hihimay-himayin niya yan. So, ika-cut niya yan into words, which is yung words na yan, ito yung token. Kaya sinasabi na ito yung smallest unit na puwede nating ipasok dun sa model natin. Pagkatapos yung token na yan, meron siyang corresponding na ID. Kasi ang model natin hindi naman nila naiintindihan yung mga words, ang naiintindihan nila yung numbers. Like kung sino yung magkakalapit na numbers, kung anong ID niya. So, kaya siya kino-convert siya into, ID. Tapos kung yung ID na 'to ginamit natin, dine-code natin siya, same siya dun sa original na sentence. So, ito yung sa token. Yung chunking naman, ah, more on sabihin na natin 'pag sobrang haba nung text mo, puwede siyang maputol. Papaano ba 'to? Eto, 'yan. Kung makita niyo dito sa left side ko yung eto, 'tong part na 'to, kunyari, etong part na 'to, 'tong print max length, tapos nag-model dot max sequence length ako, pinrint niya yung 256. Yan 256 na yan, yan yung value ng model na all mini L, 'tong part na 'to. Ito yung maximum na token na kaya niyang i-generate na so parang ganito yan, ito yung next slide ko. For example, meron akong embeddings tokenizer, yan. Meron akong chunk of text. Ito yung lorem ipsum is simply dummy, so mahabang words. Tapos pagka kinonvert mo siya into a token, magiging number siya. Ito yung number na yan. Ano to, dapat ID to. Dapat ID nung token pala, di pala ito negative, mga ganyan. Pero sige, ano lang natin yan, yung pinaka-concept niya ito. Ayan. May problem tayo sa mga model. For example, meron akong model na ano, ang i-a-accept lang ng model na o ang i-a-output lang ng model na yon is 7 token. For example lang, 7 token. Ta's pinasukan mo siya ng ganito kahaba na text. Kung for example lang, kung sakali lang, ang isang token is 1 word, since ito 12 word 'to, magiging 12 token. Ngayon 'pag pinasok mo siya dun sa embedding model na 7 lang yung kaya niyang i-generate, eto lang yung ibibigay sa'yo. Eto wala na 'to, mawawala 'to, 'tong nasa last part na 'to, missing data. So ang technique diyan, 'pag malaman mo kung ano yung tanggap lang na model, na token dun sa model na yon, ika-cut mo. Ika-cut mo, gawin mo siyang dalawa. Ta's puwede mo siyang lagyan ng overlap, like kung meron siyang overlap na isa, so kung ang overlap nito, ito isa lang, so puwede niyang kainin 'tong the. Ta's yung pangalawa naman, puwede niyang kainin yung of, parang gano'n. Bale magkakaroon ng dalawa.
So, yan yung token tsaka chunky. Ito naman sa may sample mo sa YouTube na ano niya, visual niya na representation. Kung eto kasi, etong part na 'to, eto ay simple lang 'to na 12 and 7 na token. Ulitin ko, etong token na 'to, for example lang, kung yung model ko is magge-generate lang siya ng 7 token, kung ang input ko, sobrang haba, mapuputol yung ano ko, yung i-generate niya. Kaya kailangan mo siyang i-cut, gawin mo siyang chunk. So, yun. So, eto, maliit lang siya na number. So, kung lalakihan natin siya, by normal, ayan siya. Tapos, kung sakaling yung model mo is ang tinatanggap niya lang is 512, kung 700 yan, mawawala 'tong part na 'to. So, vector database naman, combination lang siya ng vector, which is yung una kong in-explain, representation siya ng kung nasaan yung data na yun dun sa space. Tapos database. Database, ito yung parang system na kaya niyang i-ano, i-store yung data. Pero in a way na match para sa vector. So ito yung type of database. Ito yung sa SQL, yung structured sa table. No SQL, for example, yan yung mga JSON file na medyo may flexibility sila sa format nila. Yung graph, gaya sa may Facebook, kung ano yung relationship ng bawat entity. Tsaka yung vector. Yung vector naman, ito yung parang meron siyang space kung nasaan sila. Tapos, pwede mo silang i-cluster kung nasaan sila naka-group. Yung cluster na yun yung parang indexing nila. Na, ito naman yung mga sample na existing na pwede natin gamitin for vector database. Pero hindi ko na sila na-explore kasi parang kulang na ako sa time na mag-explore. So, ginawa ko na lang, gumawa na lang ako ng custom in memory. Ito yung sample ko. Ito yung code ko, for example lang, meron tayong mga listahan lang ng mga string. Sa Python nga pala ito. Meron ako listahan ng string, tapos kinonvert ko siya into embeddings. Tapos yung embeddings na kinonvert ko into vector database na ang format niya is listahan siya ng parang ano niya, yung string na yun, tsaka yung pinaka-embeddings niya. Tapos ito yung shape. Ito yung nasa baba. Meron akong 16 na document, which is itong record na to. Tapos ang length ng embeddings niya is 384. Tapos gumawa rin ako ng function na mag-search. Ito yung parang isang functionality na kung gagawin natin yung vector database, kailangan natin meron tayong data, tsaka paano siya i-search. Ang pinaka-simple lang dito, gumamit ako ng cost similarity na galing sa sklearn. So, ang pinaka lang nito, parang hanapin niya lang kung nasaan yung pinaka-match dun sa ano yun, yung pinaka-close na data. Tapos meron akong print na format dito, yung print yung mga nakuha niya na data na top 3. So ito yung sample, what are the impact of AI? Tell me about the weather. So ito yung parang magiging sample sa gilid. Meron din akong source code dito, pwede ko rin siguro i-upload. Pwede nyo yung ma-try. Pwede ko yung ipakita yung pinaka-code ko. Disconnected ako. Hello? Hello? Okay. So akala ko kasi na-disconnect ako din. Not sure po. So ayan, ito yung presentation ko. Tapos meron akong code dito. Nakaganyan siya. Ito yung mga sample ko na yung mga niran ko dun sa code ko para mapakita yun dun sa presentation. Ito yung mga yon. Tapos meron akong parang pinagsama-sama ko na sila sa main ko. Pwede ko silang i-demo dito. Python main. Ang ginamit ko nga pala dito library is scalar tsaka sentence transformer. Hindi ko na na-explore yung lang chain kasi parang medyo na kulang na ako sa oras para gawin siya. Tsaka yung parang Chrome TV. Pero yung sana yung balak ko, pero yun. So, ito na lang. So, ayan, i-run ko lang siya. Tapos, hintayin ko lang mag-loading kasi medyo matagal mag-loading yung
yung transformer na library. After niyan, ito na yung siya. Tapos nai-load niya na yung pinaka-instance nung ito. Tapos yan. Itong code ko dito, itong sample code na ginawa ko, ito ay simple na vector database na yung data niya nandito sa file docs. Parang CSV file lang to. Open natin sa Excel. Yan. Ito yung itsura. Kita ba ako? Yan. Kita ba ako? So, ito siya. Bali, parang nagpatulong na lang ako kay Gemini na AI na generate niya ako ng random words na pwede kong gamitin as documents. Pagkatapos, copy ko to. Copy ko naman, no? Copy. Tapos, papatulong na lang din tayo kay Gemini ng, ano, ng sample na pwede kong itanong sa system natin, sa vector database natin. Hey, can you make me a tree query to use for my vector database? Assume the following data is used. Yan. Copy na to. Copy. Ba't ganito? Na lang, ito. Naka-text. Kakopy ko na lang dito. Papatulong na lang tayo, parang ipaparandom niya na lang kung ano yung pinaka-related doon. So yan, ito. Sabi dito, search for the description of the pleasant outdoor scene. So parang maghahanap ako ng activity sa outdoor na medyo okay-okay na may kinalaman sa animal or weather condition. Pag kinapi-paste ko dito sa system ko, ito yung code ko, ito. Enter text na kung ano yung gusto kong i-query dun sa vector database ko. Kung sakali naman natapos na ako, pwede kong i-type yung done para i-finish siya. So ito, hahanap tayo ng top 3 na record or document na related dito. Sa outdoor na pleasant, tapos may animal, may magandang or merong weather condition. So ito yung top 3 niya na nakuha. Sheet 2, breathing photos of the stunning landscape, which is 40%, 40.5%. Park has flush and green with many trees, 37%. So pangalawa naman, with information related to travel experience. So ito natin is more on travel experience na may kinalaman sa transpo, sa mga activity dun sa city. So ang bibigay niya sa akin, hotel room had beautiful view of the city. Etong word na yan, anduro niyan mismo andito yan. So parang nahanap niya lang na ito yung pinaka-related. They visit the famous landmark and they share their travel story with friend and family. So yung last, try natin yung last. Find the text that represent positive emotion, joy. So yan. Ito naman yung last part. Hahanap tayo ng document na may kinalaman sa positive emotion or relaxation na may kinalaman sa mga activity or dun sa pinaka-environment. Ibibigay niya sa akin, they left a sense of peace and tranquility. So positive emotion yon, tama. Listen to music that can lift your spirit, 29%. They return to their hotel feeling tired but happy. So yon, 23%. So yan. So ito yung parang vector database na ginawa ko na pinapakita niya rin kung ano yung score by percentage. Pwede natin itong i-connect sa RAG, which is kung ano yung pinaka-query, kukuha niya related na records pwede mo siyang i-filter kung ano yung percentage na acceptable. Like kung ito 23% at medyo mababa siya, tapos kung gusto na taasan yung percentage, pwede natin siya mag-filter, parang gano'n. So yan siya. So okay naman na ako, sakto 30 minutes. Nadi-disconnect ba ako? Hello? All goods naman po, Sir Bern.
Okey. So, okey na ako. May tanong ba? Sir Bernard, baka pwede mo ma-share yung ano, yung code dito. Ah, Or like okey. link or GitHub, yeah. Okey. Di ko pa siya na-upload sa GitHub, pero baka mamaya i-upload ko siya or gusto niya puwede naman ngayon na siguro. Try kong i-upload. Hello, sorry. Anong ganap? 22 na ba? Ikaw na Okey next. na. Sir, ay share pa po ata si Sir Bernard. Di ba ba? Pero pwede na rin po ako mag-start, sir. Sige, okey na po ako. I-share ko na Kaya lang kasi mamaya rin. sa GitHub. Oo, yung source code. Naya bigla, no? Thank you, Bernard. Sige, anytime you're ready, friends. Yes. Kita niyo naman po yung screen ko, no? Right now. Okay. Yeah. So, center view. So, yeah. Start na po ako. So, yeah. So, RAGs yung topic ko. So, some of the topics are actually covered na din ni Sir Bernard. So, thank you so much. So, mas madali na lang yung presentation ko. So, I'll fit it mas gets nyo. Sobrang sisimplihan ko na yung presentation. And then, we'll deep dive sa coding na para mas ma-appreciate nyo. And then, actually, or yung iba sa Google Colab. So, in-upload ko dun yung script. So, mamaya isi-send ko after this presentation. So, magla-live coding tayo. Then, so, let's start. So, yeah. Yung LLM, so think of it na ang ginagawa ng LLMs like a student, right? So, currently, just limited dun sa tinuro ng teacher or the books or YouTubes, right? But they're lacking of like up-to-date information. Like, for example, ano yung market trends natin, for example. So, and then, based dun sa mga experience, for example, kaya meron tayong study group, right? So, example, me as a beginner, that's the LLM. And then, yung rugs are actually Sir Alan, yung lahat. Because you guys are teaching me other stuffs here in AI. Hindi lang limited sa anong tinuro sa akin or anong nalaman ko. So, that's why, yeah, yun yung pinaka-concept ng RAGs for this one. So, ayun. Currently kasi limited lang tayo dun sa LLM eh. So,
anong nangyari, meron tayong mga outdated or inaccurate information or hallucination. So, hallucination is actually a feature at the back. So, for this, kaya meron tayong, anong nangyari kasi is, yung LLMs natin, usually mga OpenAI, Gemini, mga snapshots lang siya eh. So, that's why, ngayon papasok na yung RAG. So, yan. Next. So, ano ba nagsisimula yung RAG? So, RAGs or Retrieval Augmented Generation. So, una is query. So, parang sa ChatGPT lang, di ba? Like, we're prompting pa rin. So, related pa rin dun sa prompt engineering basics natin last week. So, yung user, mag-ask ng question or magbibigay ng prompt. And then, second would be yung retrieve or yung embedding niya. So, yung mangyayari, yung query niya, will be break down into a numerical representation called embedding. So, the next one, i-retrieve niya. So, may embedding siya of the query. Tapos, ayun magiging ano na siya, magiging knowledge base na siya. So, yung system or yung RAG mismo is mag-identify and i-retrieve niya yung documents whose embeddings are most similar. So, parang siya na yung magre-research para sa'yo o ano yung pinaka-related sa topic ko. For example, ang topic ko is AI. Ano ba yung mga... So, ito yung snapshot ng document ko na in-upload ko, for example, or query ko, or yung sa LLM natin, di ba? Ngayon, dadagdagan natin ng info na mas updated. So, yun. Augment query. So, ayun. Yung mga question, kino-combine natin sa knowledge base, di ba? So, kino-combine natin yung initial question or initial prompt and then yung supporting information from external knowledge base natin. So, next one is yung generate. So, ginagawa niya is kung ano yung augmented query na pinefed natin sa LLM, ginagamit nito ng LLM to retrieve yung information for a much more comprehensive and accurate answer. Next one. So, yung key components nga, kanina, so may LLM. So, gagamit pa rin tayo ng mga existing. So, pwedeng yung LLM, kung gusto nyo ng locally, pwedeng yung Llama. Pwede tayong mag-OpenAI or Gemini. So, mamaya, yung lab natin is actually more on Gemini. So, yun. Tapos, meron tayong vector database. So, yan yung minention ni Sir kanina. So, dito, sa mamaya, ang example natin will be Chroma. Gagamit tayo ng Chroma. So, ni-store natin yung documents as embeddings. So, kung ano yung in-upload natin, gagawin lang yung embeddings. And then, embedding model, yan yung converts text into embeddings. Tapos, last would be yung retrieval mechanism. So, ang ginagawa niya, it's like, kung anyone here, like, nagdi-database, diba? So, meron tayong tinatawag ng index. So, ang ginagawa niya, parang, think of it like that. Tapos, ang ginagawa niya, naggagawa siya ng like command or inner join or left join. So, it's just like searching for the vector database to find the most relevant document embeddings. So, yun. Next, yung applications ng RAG. So, basically, mostly to, yung RAG is for knowledge base, right? So, una, pwedeng customer service, smarter customer service. So, chatbots can access the latest product information, accurate and helpful customer support. Tapos, search engines, diba? And then, pwede kasi tayong, for example, ang pinaka, I would say, application, initially pwede natin internally is, pwede tayong pwede tayong mag-upload ng document or PDF. Tapos yun yung gawin nating initial data natin. Tapos, yun, gawa natin ng RAG for that para mas maging accurate yung search engine for knowledge base. Tapos yun, research tools, personalized learning experiences, tapos content creation. So yun, mas ma-enhance niya din yung generating ng content. So, isang advanced technique lang, pero marami pa to. But yeah, isa lang yung i-discuss ko. So,
parang itong context compression. So, it refines the retrieval process. So, ang ginagawa nito, imbes na buong documents or buong document yung isi-send sa LLM, ang gagawin lang niya is only yung relevant parts. So, it was really like advanced na siya na yung mag-determine kung ano yung mga relevant parts. And then, this leads to more accurate answers. Kasi, ang mangyari, very specific na tayo. So, remember dun sa prompting pa rin, di ba? So, if we don't define a specific question, we can't get the specific result that we want. Kung masyadong general lang yung yung prompt mo, general lang din yung bibigay sa'yo. So, that's why we have this context compression. So, kino-compress natin yung document into like a summarized version. And then, yun yung isa-send sa LLM. Yun. So, magpa-Python demo na tayo. Send ko dito yung GitHub. So, anyone here nagkagal ng Gen AI extensive core this week? Yun. So, mostly, similar siya dun sa ginawa ko, tapos nilagyan ko lang ng sariling approach. Yeah. So, let me know guys kung na-access nyo siya, yung GitHub. So, ang gagawin natin is, I'll try to do it ipakita sa inyo mismo yung approach, di ba? So, let me know if may problem kayo sa accessing ng repo. So, yun. Pero alam mas maganda bang like, sabay-sabay ng mag-access or gagawin, tapos i-set up, or after na lang siya. Kanya-kanya na lang siguro. Kanya-kanya na lang siguro. It's up to them. I suggest you share the link na, di ba? Then let them, sino na may gusto na lang. Okay po, sige po. So, yun. So, ito yung Google Colab. So, not sure kung lahat familiar dito. So, basically, kasi ang limitation ko kanina, gagawin ko din sana yung katulad kay Sir Bernard, ilalagay sa Python file. Pero, for example, gusto mo mabilisan or minsan may mga ini-install kang libraries sa Python na parang restricted ka or something. So, meron parang, for example, may libraries ka na kailangan pang install or, kunyari, limited ka dun sa laptop mo kasi company laptop or like, laptop is restricted ka sa admin access. So, kailangan mo is parang think of out of the box. So, ito yung naisip ko, Google Colab. And then, para mas mabilis din natin siyang magawa. So, yun. Yun, katulad kanina. So, first yung indexing, retrieval, tsaka generation. So, same concept pa rin. So, etong gagawin natin, it's actually, maglalagay lang tayo ng simple document, right? Or small document. Tapos, second would be a AI model from Google to understand the meaning of the document and store it in a database. Or yan yung vector database, which is yung ChromaDB yung gamit natin for this. And then, pag may tinanong, it uses the same AI model to understand the meaning of your question. So, i-analyze niya. And after that, it will search yung vector database natin for the most relevant information related to your question. So, and finally, it takes your original question and relevant information found and gives it to another AI model, which is Gemini, to generate a comprehensive answer. So, dito na yung papasok yung yung kanina na topic ko na kumukuha siya ng external knowledge from other sources, which dito, it will be Gemini. So, yun. Ano yung prerequisites? Kailangan nyo ng Google account. And then, Gemini API key and AI Studio. So, if guys, for example, may issue kayo, feel free to ping me dito sa Discord or sa Facebook or what.
para mag-guide ko kayo. Kasi minsan nag-error siya na kailangan mo i-set up yung console.google, yung GCP platform mismo. And then, ayun, add your API key notebook under secrets. So, yung secrets can be found here. Yeah. So, paano ko siya dito lang? Or pwede rin dito sa may tools. Sorry. Dito lang. Itong key icon. Yeah. And then, so ito na yung mga library. So, first, Python to. And then, what we need to do is to install yung mga necessary libraries, right? So, una sa lahat is yung LangChain, Google Gen AI. So, in-integrate niya yung LangChain with Google's generative AI models. So, yung generative AI, then yung Chroma database, yung vector database natin. So, ito yung naggagawa ng numerical representation of text, in-store niya. So, technically, kung familiar kayo sa mga RDBMS or relational database like MySQL, SQL, same halos, pero medyo different lang yung approach. And numerical representation yung sinasave, hindi siya yung data natin na usual na parang English type. So, dito, yan, numerical representation. Tapos yung LangChain. So, yan, run nyo lang to. So, pwedeng natin i-run siya cell by cell. So, hintayin lang natin siyang matapos. So, yan. Pagka nag-check na, successful na yan. Tapos next, so ano yung mga necessary modules and classes? So, yan, i-ano natin. So, una ito, pang-load lang ng text document. Ito, pang-interact dun sa Google Colab. So, gagamitin kasi natin to para ma-access natin yung secret key natin from for Gemini AI. Or Gemini AI key, which is ito. And then, ito, yung mga generative models and yung markdown. So, ito lang yung para mas maganda lang yung pag-format ng text. So, second is ito. So, hindi ko na siya in-upload na yung file. So, gumawa lang ako ng sample file. Tapos, ito lang yung laman. So, di ba, sobrang konti lang. So, mamaya makikita nyo how will we integrate yung data nito dun sa, sa Gen AI. So, run lang natin. Yan. So, success lang yan. Mabilis lang. Tapos ito, kinukuha niya yung Google key or Google API or Gemini API key sa client side. So, ito, ipiprint natin yung mga available models natin. So, ito yung nagko-convert ng text into numerical vectors. Yan. Ito yung mga available models natin. So, baka tanongin nyo kung ano yun. So, prepared naman tayo. So, ang gagamitin lang natin for this one is yung 001, yung older generation. Likely stable, likely lower yung quality. Pero kung production grade, I would suggest ito yung embedding 004. Mas stable, mas high quality. Pero yung cost lang. So, ayun. Kaya ginamit ko lang yung embedding 001 for this one. So, yun. Next will be ChromaDB. So, isa-set up natin yung vector database, which is yung ChromaDB, para ma-store natin and ma-retrieve yung document embeddings natin. So, run nyo lang to. Yan. Tapos, meron lang tayong helper dito, function lang to. Para lang pag may na-encounter tayong errors, API. Tapos, ito na yung mismong class natin. So, ito yung nag-generate ng embeddings for a list of input text gamit yung Gemini model. So, ito, specify lang niya kung true or something. Tapos, yeah. Basically, ito lang naman. Kakopy-paste nyo lang. Yan. So, load lang natin to. So, may customized embedding function na tayo. Kasi ang ginagawa rito is parang, mamaya ipapakita natin yung actual niya. So, ito. Niload natin yung file kanina. So, naalala niyo yung sample document.txt na create natin. So, niload lang natin kay text loader. Tapos, yan. And then,
initialize natin yung Chroma database or yung vector database niya. Oops. Parang may hindi ako parang may na-miss akong step pa. Kayo dyan. Pero, yeah. So, kanina kasi ito nag-work na eh. So, ang ginagawa lang nito, ini-initialize lang niya yung Chroma database. Tapos, ito, ini-embed lang niya yung collection. Based dun sa database name and yung embeddings kanina na kin-create natin. So, yun. And then, ito, in-extract natin yung text content from the loaded documents. So, parang pina-parse lang niya. Ayun, di ba pag na-parse na natin, extract natin yung text content and yung metadata from the loaded documents. So, ang gagawin natin, parang yung ginagawa natin sa database is mag-insert lang tayo ng data. So, yan, magdi-db add lang tayo. And then, ipiprint lang natin. Okay. I-library lang ako na na-miss dito. So, ayun. Maganda. Open na lang tayo ng yung isa kong code. Para real time yung some part yun. Run ko lang. Usually guys, pag may encounter kayong error, yun, Google nyo lang or gamit lang kayo ng Gemini AI for that. So, or minsan, kunyari, kailangan nyo lang i-reset ito. For example, dito sa runtime part, restart session, or disconnect and delete runtime, tapos open nyo lang ulit yung notebook. So, ayun, I encourage you na pag mag-ano kayo, yun, create lang kayo ng sariling copy nyo pag in-edit nyo siya. So, yan. Yung kanina, ito yung sa document. Tapos, kinukuha ko lang yung key. And then, yung other libraries na ini-import. So, in-embed ko lang yung content. Tapos, ito yung class niya. Tapos, is-load ko lang yung document ulit. And, ito na. So, yan. So, mag-create na siya ng database kay ChromaDB. Tapos ito, yeah. So, lalabas ng ganyan. So, Chroma, or successfully added documents to the Chroma database, Google Card DB. So, if gusto naman natin makita kung successful talaga, wala tayong tiwala na gumana talaga kahit may successful. So, db.pic lang. Yan. So, makikita nyo yung diniscuss kanina ni Sir, yung numerical text representation, di ba? So, ganyan yung itsura niya. Tapos, yan, may documents, may URL. Ito na yung mga metadata. So, check natin yung count ng vector database natin, which is 1. Yun.
Tapos ito. So, currently, ang ginawa nung database or nung ano natin, sa ChromaDB. So, imbes na sinearch niya dun sa may document or sample document.txt natin. So, ang ginawa niya is sinearch niya dun sa database. So, para nag-query ka lang, nag-select asterisk ka lang or depende sa result na gusto mo, di ba? So, yun. Ganyan yung ano niya. So, kung mapapansin nyo, as is siya dun sa kaninang laman ng sample.txt natin. Ngayon, ipakita natin siya, ano yung ma-generate gamit na yung rugs natin. Oops. Medyo pinapaya ako. So, yan. Explain natin yung ito. Ay, na-copy-paste ko ata kanina yung ano ko. Yung prompt ko. Tapos, delete na lang natin to. So, yan. So, eto may napansin nyo, meron pa tayong prompt ulit. So, sinasabi niya lang dito, it's using the following piece of context to answer the question at the end. If you don't know the answer, just say that you don't know, then try to make up an answer. So, yun. Meron lang additional prompt. Tapos, yun. Tingnan natin. Yun. Sobrang late lang nung ano niya, mapapansin nyo. So, dagdagan natin yung question kanina. So, what is the difference of RAGs and LLM? Pa rin, 'di ba? Napansin nyo nung nag-search tayo sa vector database. So, ngayon, with RAGs, tingnan natin. So, nakita nyo yung sagot niya. So, kanina diba na-mention natin is yung RAGs is extending yung capabilities ng LLM kasi sobrang like limited lang siya based dun sa document or prompt or limited lang siya based dun sa document na in-upload mo. Pero using RAGs, it will allow or extend the capability niya, which is ito na, nag-iba na yung sagot niya, diba? So, ito wala to dun sa document natin kanina. Ito lang yung kaya niya, pero in-extend niya using RAGs. So, yun. May questions kayo, guys. Ayusin ko yung kanina mamaya. Pero kung may questions kayo, let me know. All right. Question. I think malinaw naman yung dalawang beses na nag-discuss ng RAG. I-share ko lang itong sa Ragas kasi yung last part. So what we saw earlier is essentially RAG, 'di ba? How you retrieve content from a context. Ngayon, the next question is how would you evaluate or put the score how the RAG is performing? Kasi hindi rin perfect si RAG, no? So while minsan hindi niya nakukuha yung dapat niyang makuha. So it performs well kasi semantic similarity yung ni-retrieve mo pero hindi laging kasama. So maraming approaches towards RAG. So ang tanong ngayon is how would you assess yung performance ng RAG? So meron tinatawag na RAGA. So yun yung for model evaluation. Tama ba yung naka-share screen ko? Ayan. So saglit lang at kailangan may
pupuntahan pa ako. But, so ito yung sa RAG evaluation. So ito yung ini-score ni Ragas. Basically, if you notice, dalawa yung steps ng RAG. There's the retrieval and then there's the generation. So doon sa retrieval, you want to check na-retrieve nga ba yung dapat na-retrieve. Sa generation, you want to check kung tama ba yung generate niya. So paano ba natin i-scorean to? So when we talk of retrieval, we want to measure in terms of precision and recall. Ibig sabihin, lahat ba ng dapat na nakuha related dun sa inquiry, kanina yung RAG, na-retrieve ba niya lahat? O baka may ni-return na hindi dapat? Or baka may ni-return na or sobra-sobra yung na-i-return niya. So may mga sinama, may mga kasamang hindi. May mga nasama na hindi dapat sinama or meron namang kasama na hindi nakasama. So yun, doon papasok yung precision and recall. Kung nag-data science kayo, common na ito. The other thing na in-add is in terms of generation. So generation, basically, gusto mo natin malaman yung faithfulness sa relevancy. So yung faithfulness, sinasabi natin ay yung sagot ba niya ay andun sa binigay na context or gawa-gawa lang niya. Ikalawa, yung relevancy. Sinagot nga ba niya yung tanong? O baka nandun nga yung sagot pero hindi naman niya sinagot yung original na question. No, so ito yung apat na ini-score para mag-compute ng Ragas. No, so, yan. So, ito yung mga documents mo, retrieve ka ng context mo, i-measure mo ngayon, tama ba? Itong tatlo ba tayo dapat i-return niya? That's precision and recall. And then, ito yung na-retrieve mo, ito yung tanong, tama ba? Sinagot ba niya yung tanong? At saka yung sagot ba ay nanggaling dito sa context or gawa-gawa lang niya? So, yun yung pina-perform ng Ragas. Now, share ko ba? Yes, yun, confusion matrix tama. So, ito yung code if you are interested. Hindi ko lang alam kung updated pa to kasi I did this talk 8 months ago pa. But you can find yung RAG dyan, Ragas, no? But I can explain briefly yan, yung sa part ng RAG. No? So, yung sa part ng RAG, ito kasi is a sample of code using yung Lord of the Rings. So, makikita nyo dito, nag-RAG, similar nung in-explain kanina, Fice yata yung database dito. No? And then, quadrant pala. Ito. So, quadrant yung database, long chain, retrieval QA, dito tayo sa RAG na portion. So, ito yung Ragas na portion. Ang maganda kay Ragas, siya mismo, kaya niya na mag-create ng dataset. So, babasahin niya lahat ng content, siya na yung mag-create ng mga questions, siya rin yung mag-create ng context, saka yung ground truth na answer. So ito yung sample niya. So binasa niya yung laman, nag-generate siya ng question, ito yung mga context na related, simple questions, ito raw yung source. Meron pa dito yung, ito na pala yung context. No? So in a way, yung ground truth natin si AI din nag-generate. Usually, you want to do this with a bigger model, a more intelligent model, para mas accurate yung result nito. Then you can do your RAG evaluation. So normally, of course, you would evaluate your RAG on a smaller model. Or kung gusto mong kasi hindi naman perfect din to, manually i-review nyo, tingnan nyo kung tama in return, i-cleanse to. No? So mag-build ng dataset para alam natin kung paano siya evaluate. After that, you can run your RAG also, no? So ayan na, nag-start na tayo. Ito na, nag-measure tayo ng faithfulness, answer, relevancy, context. So ito na yung nag-run, may score na ngayon, lumalabas kung ilan ba yung naging score ng model. So dito yung average. Ngayon, yung isang step ay, what if i-compare natin yung basic RAG against a multi-query retriever? Yung multi-query retriever kasi, ginagawa niya para mas marami siyang makuha ang tamang sagot. I-rewrite niya yung question. Tatry siya ng iba't ibang hawig na question para mas marami tayong makuha ang laman. No? So ngayon, dahil iba na yung approach natin sa RAG, iba rin yung score na makuha natin doon sa Ragas. So dito ngayon, makapag-compute tayo ng score. So meron tayo ng baseline score, meron tayo ng multi-query retriever. Makikita natin na
So in terms of faithfulness, tumaas tayo ng 13%, relevancy, tumaas, bumaba ng konti sa context precision. So this way, meron tayong data-driven metric to say na multi-query retriever is generally performing better than the default. No? So now you can start playing around with different ways to retrieve the content. Hindi lang kasi isang way yung pag-retrieve ng RAG. Hindi lang semantic similarity. Marami pang ibang paraan, which I think we'll discuss in the subsequent sessions. That's it. Yun lang. May tanong ba? So now I showed you my presentation. Let's go to a little bit of introduction. Right. So maraming embedding model, merong pang code. Iba-iba rin. So dito dito magiging helpful si Ragas kasi pwede mo i-try, 'di ba? Iba-ibang embedding model. Ano kaya yung performance nila based on your dataset? Ayaw mo rin na sobrang laki kasi magastos si compute. Baka naman mag-perform as good yung fine-tuned na embedding model para sa inyo. By the way, pwede ring i-fine-tune ang embedding model. Generally, goods naman yung sa sa OpenAI, hindi naman din sila ganun kamahal. So, ang reason kaya gusto mo mag-fine-tune ng sarili mong model is gusto mong paliitin at para tumakbo siya on a smaller scale na computer. But performance-wise, parang kung napansin nyo, lahat naman ng model ngayon nasa 90+% accuracy. So, wala na masyadong difference. Kaya mo lang siya gusto i-fine-tune is paliitin siya, mag-run siya sa computer lang, quantized na model, and yet, nagpe-perform siya as good as the OpenAI kahit maliit siya dahil specialized siya doon sa content na pinrovide nyo. What is the difference? Anything else? Mag-unmute na lang para mabilis. At ako'y tinatawag niya ng aking may bahay. Sir, Kung pwede wala ba na, I think. makakuha ng copy dito sa GitHub? Sinend ko na yung link. Okay po. Thank you po. Sige. Pero luma na yan, Renzi. Try nyo na lang kung tumakbo. Kasi 9 months ago pa yan. Ano po, sir? Para may baseline. Yep. Hello. Ano na lang daw, survey. Oo nga pala, may mga ano ba kayo? I think the easiest is kung Sunday, okay lang ba? Actually, weekdays, okay lang ako. Monday lang ako may class. Or Sunday, 9 p.m. Parang yung last na nagpa-survey tayo, Saturday or Sunday, yung maraming may available. Etong dito sa group natin, okay lang ba kayo? Ako personally, I would prefer not Sunday evening. Okay. So, kung earlier Saturday, yeah. Earlier Saturday. Or ako pwede rin ng weekday since online naman, yeah. Wala. Wala ba mga gimmick tong mga to? Walang issue. Papatayin niyo yung mga gimmick life ng mga tao. Matanda na ako para wala na akong mga ganyan. But, may pasok pa po ako nung, sir. Mga 10 ba yan? Onwards? Until 10 po ako eh. Late na. Oh. So, Ako kahit anong araw kasi wala pa naman akong work eh. Puro rejected status pa sa LinkedIn eh. Yun lang.
So, Saturday, kung i-mo-move natin at Saturday pa rin, it will be 5 to 6. Yun yung opening. Agree ako, agree. Sige. Announce na lang natin, Kata, 5 to 6 Saturday. Pasensya na. At every SEM, nagbabago ang class schedule namin. Cool. Alright, thank you guys. Maraming salamat. Renzi, Bernard, see you next week.